Lahat daw ng anak ay pantay-pantay dapat sa mata ng mga magulang. Walang puwang ang pagkakaroon ng paborito. Lalong-lalo na kung dalawa lang kayong anak. Angkang kami ni Leonardo da Vinci. Pero sadyang may mga magulang na hindi alam na may mga kinikilos sila na nakakasakit na sa damdamin ng isa. At ganyan-ganyan ang naranasan ng bida sa ating kwento ngayon na si Clara. Maaari tawagin siyang bida o depende sa perspektiba mo, kontrabida. Sa kwento natin, pakiramdam ni Clara ay palagi na lang itong pangalawa sa prioridad sa usapin ng pagkalinga mula sa ina. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Marie ang siya nalang palaging inuuna buong buhay nila sa napakaraming bagay at kay Marie siya palaging ikinukumpara considering siya yung mas nakatatanda. At eto pa, 4 na buwan na lang ang binibilang bago siya ikasal, itong si Clara. Pero maging ang mahalagang petsa sa buhay nitong si Clara ay nanganganib pang mapurnada. At syempre, may kinalaman pa rin dito ang little sister niya. Masisisi mo ba ngayon si ate kung siya ay manggalaiti? At ang selos at inggit na matagal nang kumukulo ay hahantong sa isang madilim na balakin. Isang balakin na mangangailangan ng karunungang itim. Buti naman at nakauwi ka na. Saan ka ba nagpunta, ha? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na tatawag ngayong araw ang kapatid mong si Marie? Hindi kita makagilap kanina. Hindi mo tuloy naabutan yung tawag ng kapatid mo. Hindi niyo ho ba narinig yung paalam ko sa inyo kanina, Ma? Hindi po ba sinabi ko na pupunta ako sa talyer para maghatid ng pagkain ni Jano? Ay, ewan ko ba dyan sa boyfriend mo? Bakit kailangan mo pang dalhan ng pagkain? Fiancé po, Ma, hindi boyfriend. Ikakasal na po kami sa September. 4 na buwan na lang ho halos. Ay, siya. Fiancé kung fiancé. Tawagan mo naman ng kapatid mo, Clara. Ilang beses na yung tumatawag dito na hindi ka man lang nakakausap. Parang may mahalaga yata siyang sasabihin sa'yo eh. Tinatanong ko naman kung ano ba ang sasabihin niya para ako na lang ang magsasabi. Pero ayaw niya. Gusto daw niya idirekta sa'yo. Bakit hindi ka niya matawagan? O bakit ba hindi mo siya matawagan? Sinabi ko na din ho sa inyo nung nakaraan, di ba? Nasira po yung cellphone ko dahil nahulog sa tubig nung naglalaba ako. Di ba halos magdadalawang linggo na yon? Hindi ka pa ba nakakabili ng bagong cellphone? Hindi ka man lang ba binibilhan niyang si Jano? Ako ho ang may ayaw, Ma. Hindi ko naman ho kailangan ng cellphone eh. At isa pa, marami kaming kailangan na pagkakagastosan ni Jano para sa kasal namin. Uunahin ko pa ba yung pagbili ng cellphone? Ay, ewan. Ang sabihin mo, baka naman hindi ka makayang bilhan ng cellphone niyang si Jano dahil isang hamak lang naman siyang may-ari ng talyer. Ay, nako. Bakit ka ba minalas sa pag-ibig, Clara? Tingnan mo nga yung kapatid mong si Marie. Mayaman ang naging boyfriend. Tawagan mo ngayon ang kapatid mo. Sige na. Magsabi ka dun na ibili ka ng cellphone. Ibibili ka nun, panigurado. Kung wala kayong kahihiyan sa mga bagay na hinihingi nyo kay Marie, pues, huwag nyo na ho ako idamay. May kahiyan pa din naman ho ako sa kapatid ko. Sige na, Ma. Aalis na ho muna ako. Baka mamayang gabi na ako umuwi. Saan ka na naman pupunta? Pupuntahan ko lang ho si Bernadette. Ay, nako, Bernadette na naman. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka nang makikipagkaibigan sa babaeng yon. Usap-usapan na sa buong bayan na mangkukulam yan. Baka mamaya niyan, matuto ka na ding mangkulam. Kaibigan ko po si Bernadette, Ma. Huwag niyo nga ho siyang pagsalitaan ng ganyan. Ay, nako, bahala ka na nga dyan. Dalhin mo na lang itong cellphone ko at baka tumawag sa'yo si Marie. Sagutin mo at kausapin mo. Alamin mo kung anong gusto niyang sabihin sa'yo.
Puro na lang siya. Lagi na lang siya ang mabait. Lagi na lang siya ang matulungin. Lagi na lang siya. Eh bakit? Nasaan ba siya? Hindi ba nandun siya sa Maynila? Nagpapakasaya sa buhay kasamang mayaman daw niyang boyfriend. Eh ako, nandito ako kasama siya. Pinagsisilbihan siya. Tapos sa mga mata niya, si Marie pa rin. Ay, naku, buwisit. Bakit gumagawa ka na naman niyang manika? Oh, ikaw pala yan, Clara. May kliyente ka ba? May magpapakulang ba sa'yo ngayon? Oh, hindi, wala naman. Gumagawa lang ako dahil wala na akong stock na manika eh. Wala din naman kasi akong ginagawa ngayong araw kaya eto. Nililibang ko na lang yung sarili ko sa paggawa nito. Teka, bakit ka pala nandito? Baka mamaya niyan, pagalitan ka na naman ni Aling Rhea. Sabihin pa noon, bumabarkada ka na naman sa mga kukulam. Hayaan mo nga siya. Eh ano naman kung mangkukulam ka? Yan ang trabaho mo eh. At saka gumaganti ka lang naman sa umaapi sa kliyente mo. Wala naman ako nakikita mali sa ginagawa mo. Buti ka pa. Hindi ka takot sa akin, kaya ikaw lang kaibigan ko eh. Ikaw lang din naman ang kaibigan ko, no? Quits lang tayo. Sige na, Bernadette. Uminom ka na din. Ay nako, lumayo ka lang yata para mag-inom dito eh. Damaya mo na kasi ako. Magbabawas lang naman ako ng sama ng loob eh. Pwede ka naman kasing maglabas ng sama ng loob ng hindi umiinom. Tungkol na naman ba yan kay Aling Rhea, ha? Sanay na ako sa mga pagbubunga nga ni Mama sa akin. Ang hindi ko lang matimpi ay sa tuwing lagi na lang niyang ikinukumpara sa akin si Marie. Buti sana kung kami lang ang kinukumpara niya sa isa't isa eh. Hindi! Pati si Jano. Kinukumpara niya din dun sa mayaman na boyfriend ni Marie. Si Aling Rhea naman talaga. Halata talagang may pinapanigan. Eh ano pa nga ba? Simula naman nang magkaisip ako. Alam ko naman na sa aming dalawa, si Marie talaga ang paborito niya. Hindi lang si Mama, kundi pati na din lahat ng tao na nakapaligid sa amin. Si Marie ang maganda, si Marie ang mabait, siya ang matalino. O edi siya na. Siya na lahat. Kailangan ba bang ipamukha yun? Oh, mahal. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba doon ka muna sa bahay niyo matutulog para masamahan mo si Tita Rhea? Nagbago isip ko eh. Teka, lasing ka ba? Hindi, nakainom lang, mahal. Ikukuha kita ng malamig na tubig. Maupo ka muna. Ito, mahal. Uminom ka muna. Bakit ka ba uminom? Huwag mo sabihin na nag-away na naman kayo ni Tita Rhea. Ano pa nga ba? Bakit? Tungkol na naman saan? Wala. Lagi lang niyang bukang bibig si Marie. Naiinis lang ako dahil kung makabida siya kay Marie, parang laking tulong niya sa kanya. Samantalang, sino bang laging nasa tabi niya? Di ba ako? Hayaan mo na, mahal. Malapit na din naman tayong ikasal. Ibubukod na kita sa mama mo. Bubuo na tayo ng sariling pamilya. Pasasaan ba't hindi ka na niya mabubungangaan pa pag magkasama na tayo sa iisang bubong? Kaya naman sa ngayon, pagtiyagaan at hayaan mo na lang muna ang pagbubunganga sa'yo ni Tita Rhea. Baka mamiss mo yan kapag magkasama na tayo sa iisang bahay. Naku, malabo yun.